Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong desisyon ng Korte Suprema kung anong definition o anong meaning ng forthwith. Okay, bago natin yan puntahan, okay, kasi recently nung April 29, okay, 2 days ago, ang nangyari doon sa House Committee on Justice ay meron ng probable cause yung impeachment cases laban kay Sara Duterte. So, 54 out of 0, guys. So, lahat ng justice members, maski na yung mga miyembro na muntik ng parang nasa-sense ko ano sila, eh, parang maka-Duterte sila. Ah, so napagdesisyon na halos lahat unanimous na merong probable cause yung complaints, 'di ba? So mapupunta 'yan, hindi pa 'yan pupunta sa ano, sa Senado, pupunta pa 'yan sa plenaryo ng, ah, House of Representative. Dito pagbobotohan nila kung, pupunta na ito sa Senado o magko-convert yung Senate to an impeachment court. Now kailangan ng, House of Representative ng, 1/3 vote, at least 150 something daw, okay? Para ma-submit na yung impeachment, articles laban kay Sara Duterte. Okay, now, itong Korte Suprema natin, yung mga kagalang-galang na mga ah, justices, okay, ay nakapagdesisyon kung ano yung impeachment, yung forthwith kasi doon sa impeachment nakasaad doon sa ating konstitusyon na kung merong impeachment case at napagdesisyonan ng House of Representative na-impeach itong public official, eh dapat forthwith pupunta sa Senado at convey agad, 'di ba? Now, sige, let's listen dito sa UNTV, News and Rescue, kung ano yung definition sa Korte Suprema, which for me, hindi na ako nagulat eh. Oh, sige, kasi paano ko nasabi na hindi na ako nagulat? Eh halos yung mga justices na naiwan doon eh appointed ni Duterte. Yeah, imagine 13, I think 13 or 12. Oh, sige, let's listen to this. Ang terminong ito na tumutukoy sa kung kailan dapat magsimula ang paglilitis ng impeachment sa Senado ay maaaring maging mas mahaba o mas maikli, depende sa mga sirkumstansya ng bawat kaso. Ang paglilinaw ng SC ay bahagi ng pagbasura sa petisyon ni Catalino Generillo Jr. na naglalayong pilitin ng Senado na agad na magpulong bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa korte, bagaman may itinakdang bilang ng mga araw ang konstitusyon para umaksyon ang House of Representatives, walang tiyak na time frame na ibinigay para sa pagsisimula ng trial sa Senado. Dahil dito, ang pagtatakda ng oras para sa paglilitis ay nasa ilalim ng diskresyon ng mga kailangang Okay, maghahanda. balik natin ng konti para makita niyo ulit yung ano. So dito sinabi na ng Korte Suprema yung impeachment, yung forthwith sa kanila ay makatwirang panahon. Kumbaga, depende na sa Senado kung kailan nila gusto. So imagine mo guys kung ganun yung kanilang definition at kung sino yung Senate President na mag-handle ng impeachment court or, oh yeah, non, impeachment court, eh pwede nilang upuan, di ba? Meaning, kung gusto nilang patagalin, kaya sa ginawa ni Chis Escudero, eh pwede lang gawin yon, di ba? Kung kaalyado nila yung presidente o yung vice president, kung sino man yung yung pwedeng i-impeach, ay pwede palang upuan ng Senado. So, is that sa inyo ba? Makatwiran ba yon?
'Ba? So, dapat tanungin natin yung Korte Suprema. Walang galang mawalang galang na po. Yung fourth with niyo ba ay gano'n? Kung kailan gusto ng Senado ay, sila yung masusunod? 'Di ba yung fourth with, ito, pakita ko sa inyo guys. Dito yung Official Gazette, share ko yung tab. Ito yung official page ng Konstitusyon natin, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 11, Accountability of Public Officers. So number 4, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and the trial by the Senate shall forthwith proceed. Ano ba yung forthwith? Sa Oxford, guys. Sa online. Ito, pakita ko sa inyo. Kahit i-google nyo, ha. Ayon sa Google, forthwith means immediately, without delay, or right away. It implies acting instantly or as soon as reasonably possible, often used in informal or legal contexts to signify urgent action. So that means, yung synonym or another word ng forthwith is right away, walang delay, agad-agad, at once. Tapos, sasabihin ng Korte Suprema, sa makatuwirang panahon. 'Di ba? Eh, parang ano 'to, meron ba silang sariling nilang, um, diksyonaryo na sinusunod? Eh, mismo yung ating konstitusyon sinabi dito, forthwith proceed. Ano yung meaning ng forthwith? Eh, agad-agad, right away, okay? At ito, pakita ko sa inyo, yung gumawa ng konstitusyon natin noong 1987, si, Senior Associate Justice, Adolfo Laguna. Kung anong meaning na ginawa niya doon sa forthwith sa ating 1987 Constitution. Apply natin 'to guys para makita nyo. Galing mismo sa gumawa ng forthwith na 'yon. Starting the impeachment trial violating the spirit of the Constitution? Not necessarily, Karen. The word forthwith is like the words due process, which, according to Justice Holmes, are words of calculated vagueness, meaning that they have an open texture. They can be interpreted according to of reasonableness. In short, what it means is without unreasonable delay. Okay. But if you look at the dictionary, Okay, so ayon sa kanya, unreasonable delay. Dapat walang unreasonable na pagde-delay. Katulad ng pagde-dribble ni Cheese Escudero sa tinatawag nating impeachment proceeding sana. 'Di ba? Hinintay pa ni Cheese na umabot ng halos 4 na buwan bago niya i-change yung Senado to an impeachment court. Hinintay niya pa, ha? Hinintay niya pa yung desisyon ng Korte Suprema. Napakagaling, no? Oh. Ayon sa former justice, ayon sa kanya, eh, unreasonable delay. Wala sanang mga delay. Eh, wala naman silang ginagawa nung panahon na yun, eh. So, dapat, since yung Senado at yung Korte Suprema ay equal body, branch of the government, eh, hindi dapat sila, ang isa, hindi dapat mas makapangyarihan sa isa. Lahat sila equal. Yung tatlo na yun, executive, which is yung kay Bongbong Marcos, judicial, sa Korte Suprema, yung Congress, which is the House of Representatives and consists also ng Senado. So tatlong branches of the government, equal po sila.
yung Korte Suprema ay nag-i-interpret lang kung ano yung law na nasa konstitusyon natin. Pero guys, kung pag-uusapan natin yung kung susunod ba yung Senado sa meaning ng forthwith na inilabas ng Korte Suprema, ito, pakinggan natin yung sagot ni Tito Soto, Senate President ngayon, and hopefully, hindi walang kudeta na mangyayari sa Senado. Oh, okay, so pakinggan natin yung kaniyang opinion, okay, kung anong yung forthwith. Actually, forthwith, demanding sa akin na forthwith. Oh, okay? Ulit ha? Ulit. Forthwith, demanding sa akin na forthwith the following day. Ano mang Oh, kumbaga, kung may pasa ng House of Representatives sa Senado, for example, ngayon, kung mapasa nila yung articles of impeachment, pagka the next day, forthwith, open agad yung trial, live stream, pagkakatanda ko sinabi niya pa, live stream ito at open sa lahat ng tao. So yan dapat ang sinusunod, hindi yung makatuwirang panahon. Kumbaga, kung gustong kaalyado ng in-impeach yung Senate President na which nag-happen noon, pwede nilang upuin ng katagal-tagal at laruin, di ba? Para parang magmukha siyang sinusunod nila yung Korte Suprema. Guys, equal body po sila. Wala pong may mataas, wala pong may mas mababa kaysa sa isa. So, dapat forthwith, agad-agad, diretso, wala nang pahintay-hintay. Kung anong gusto ng Senado. Dapat, kung naaayon doon sa 1987 Constitution, gawin na dapat. Right? So, thank you po. At kung meron po kayong komento o suggestion doon sa forthwith, okay, ng Korte Suprema, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po. And see you sa susunod na video.